I'm so sorry. He said in between our kisses kaya bahagya ako napatigil. He's tall, so I tiptoed to encircle my arms on his nape. I pulled him closer to me. Dinikit kong tungkin ang ilong ko sa ilong niya. I smell his masculine breath na nakakatuliro, lalo sa nagwawala akong damdamin. Sorry accepted. Buong pusong turan ko. Hindi ko napigilan na muling paglaglag ng mga butles sa aking mga mata. I'm emotional, yet my heart is full of so much love to him right now. He smiled so sweetly as an answer. He hugged me tight and I felt the warmth on his body. Parang gusto ko na lang humagulhol sa mga bisig niya. He touched my chin para iangat pang mukha ko. Nagkatitigan kami. At sa sobrang lapit, kita ko samot-saring emosyong nagwawala sa kanyang mga mata. But one thing is sure. I saw so much happiness in his eyes. Nawala na yung hiya at pag-aalinlangan niya kanina. I love you so much. I love you more than anything in this world. I love you more than my life. Puno ng pagmamahal na bigkas niya. At hindi ko na magawang sumagot dahil mabilis niyang inangkin ang aking mga labi. Sabik na sabik at puno ng pagmamahal. Napapikit na lang ako sa nakakabaliw na kasiyahang ito. He even bit my lower lip kaya napaawang ako sa sensasyong dulot nito. I gave him access to enter dahilan para kumuwala ang mahinang ungol mula sa akin. Kahit malamig ang panahon, ramdam kong kapwa na kami nilulukob sa init ng aming mga katawan. Bahagya siyang tumigil, kaya takang nagdilat ako ng mga mata. Are you sure with this? I can't control myself anymore. I'm so longing for you, my love. Puno ng paglalambing na paniniguro niya while caressing my face. Napangiti ako at tinakip ang dalawang daliri sa labi niya. I don't want to us to end like this tonight. I am craving for more. My body is craving for him. Shut up and kiss me. Nang akit na bulong ko. And this is the first time ever na lumandi ako. He's the only man I love. 4 na taon din akong nagpakipot kaya isasagad ko na ito ngayon. He smiled with so much love. Bigla niya akong kinarga sa mga bisig niya at marahan niyang inihiga sa malambot na kama while he's on my top. Nakapaligid sa amin ng maraming mga larawang nakadikit sa bawat sulok ng kwarto. I'm sure that he intentionally made this room for his stalking journey. Walang paglagyan sa tuwa ang puso ko. Habang nakatutok sa kabuuan ng mukha niya sobrang gwapo at walang kapintas-pintas. He's caressing my face so gently habang nakatitig sa akin na puno ng pagmamahal at pananabik. Tell me, am I dreaming? What did I do to deserve an angel like you? Emotional na sambit niya. His eyes were teary kaya marahan ko itong pinunasan gamit ang aking palad. No, you're not. It's all for real. And you did everything. You made your own ways to lead me back to you. Kinuntsaba mo pa si Tadhana para muli tayo magkita. Emotional na sagot ko rin na may halong biro sa dulo. Masaya siyang ngumiti habang binibigyan ako ng halik sa tip ng ilong ko. And I am willing to be your stalker forever, my Amanda. Nangako ako sa sarili ko that I will behave and control my sword kapag hindi ko pa nasisiguro magiging akin ka. Kay tagal ko naghintay. Akala ko malabo nang matupad ang nag-iisang kahilingan kong ito. Kaya ngayon hindi ko nasasayangin pang bawat segundong makasama ka. Kayo ng anak natin. Please just marry me kahit saang simbahan, kahit saang lupalop ng mundo. Luha ang salaysay niya dahil sa emosyon. Napaawang ako at hindi agad nakasagot. My tears fell because of huge happiness. Tila ba napakabilis ng lahat at hindi ko inaasahang aalukin niya ako kaagad-agad ngayon. He's proposing without a ring. But how can I say no to him? After all, siya lang ang lalaking bukod tanging pinag-alayan ko ng sariling sa pilitan man o hindi. Minamahal ko na siya noon pa mang siya rin ang naging dahilan ng paghihirap ko. Ngayon pa kaya na alam ko naghihintay siya at nagbago para itama lahat ng pagkakamali niya? Biglang gumuhit ng lungkot at pait sa mga mata niya nang hindi ako agad nakasagot. He thought that I would say no as an answer. It's fine, you don't need to let him finish his words. I didn't. Yes, I will marry you, Damon Lucifalgon. Kahit saang simbahan. Kahit saang lupalop man ng mundo. Emosyonal po nung pagmamahal na turan ko. At ang kaninang lungkot ay mabilis na palitan. Nang nag-uumapaw na saya at kinang sa kanyang mga mata. I love you so much. He's teary while uttering these words. I love you too. I answered na siyang lalong kinawala ng damdamin niya. Siniil niya muli ako ng halik sa mga labi. Marahan ngunit nag-aalab sa pagmamahal. I kissed him back while encircling my arms on his nape.
Bumaba ang mga labi niya sa akin leeg patungo sa braso habang mainit ng palad ay malayong naglalakbay sa aking katawan. Kumawala ang mahinang ungol mula sa akin dahil sa magkahalong kiliti, saya at pagkasabik na nararamdaman. Nang pababa ng pababa ang mga halik niya ay ako nang kusang naghubad ng pangitaas kong suot. Bahagya siyang natigilan ng tumambad sa kanyang malulusog kong dibdib. Kita kong pagkatakam sa kanyang mga mata. Kenay, nagpaalam pa siya kaya napangisi ako. It's all yours. Malambing na usal ko habang nakahaplos sa kanyang buhok. Mabilis ang hinubad niyang kanyang suot na t-shirt. Kaya nang masilayan ng perpektong hugis ng kanyang muscle at abs ay mas lalo ko nanabik na magpaangkin sa kanya. He didn't say any words after dahil agaran niyang sinugod ang dalawang nagtatayuan kong bundok. O damon, hindi mapigil ang ungol ko habang kagat ng ibabang labi. Wow, you're perfect as always. I miss this so much. Hindi maganda o gagang puri niya at agaran itong nilusob. Napangangan na lang ako nang maramdaman ang init ng kanyang labi. The intensity of the heat arises even more. Parang gusto ko nang sumabog sa sarap na hindi mapigilan. Damon, I can't hold it any longer. Hiyaw ko. I want you so bad, my love. I want to taste every inch of you. Aniya na mas ginalingan pa. He ate everything. Hanggang sa maramdaman ko na lang na may kung ano sasabog na mula sa aking puson. Damon! At hindi ko napigilan ng tuluyang marating ko ang rurok. Hingal at walang humpay sa pagkabog ang aking dibdib nang tuluyan kong marating ang rurok. Para akong mawawala ng lakas. Nagpang-abot ang aking hininga at lupasay na nakahiga. Huminto na rin siya kalaunan na tumiga sa tabi ko. What about you? Hinihingal na tanong ko dahil hindi pa niya magawang makaraos. We will continue later. Take a rest first. Malambing naturan niya bago ako'y nalikan sa buhok. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Isinubsob ko mukha ko sa matipuno niyang dibdib. He hugged me tight too while gently caressing my back. At dahil doon ay nakatulog ako ng mahimbing. Madaling araw na nang maramdaman kong pinong halik sa kabuuan ng aking mukha. Nang magmulat ako ng mata ay bumungad agad sa akin ang mukhang sobrang gwapong nakangiti. Good morning, my love. He pinched my nose kaya napangiti ako. Good morning too, love. Ganting paglalambing ko. Saka ko palang naalala na bago may mangyari sa amin ay may sakit siya. Masyado ata akong nadala sa emosyon kagabi kaya hindi ko na naisip ito agad. I touched his forehead at nakahinga ako ng maluwag nang wala na ako maramdamang init mula rito. I'm very fine now. Napakagaling kasi ng doktora ko at napakasarap pa. Nakangising turan niya na may kasama pang panunodyo. Tinaasan ko siya ng kilay sa huli niyang sinabi, ngunit hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Bolero, ani ko. I am telling the truth, love. Tinulugan mo ko kagabi, buti lang hindi bumalik ang lagnat ko. Can I continue now? I guess nakaipon ka na ng sapat na lakas ngayon. Nanunod yung turan niya kaya napangiti na lang ako tumango. What a gentleman. Talagang hinayaan niya muna ako makapagpahinga at makatulog over his own desire. He started to kiss me on my lips. Nagsimula na rin maglakbay ang mga kamay niya sa hubad kong katawan na natatakpan ng kumot. Kumuwala agad ang ungol sa aking bibig and the next thing I know, he's on my top so fast. I love you so much. I love you more and more. He said full of love while kissing me again so passionate. Napuno ng ungol namin ang bawat sulok ng kwarto. Ungol na hindi lang dahil sa sarap, kundi dahil din sa nag-uumapaw na pagmamahal. I surrendered my body to him. It's all for him because he deserves it for waiting so long. Ilang taon ko rin itong pinagdamot sa kanya, kaya ibibigay ko ito sa kanya ng buong buo kasamang puso ko. Good morning, my love. Nagising ako muli sa mga maliliit na halik na ginahod sa akin ni Damon. His small kisses invaded my whole face na siyang dahilan kaya ako napamulat. Sabit ko habang marahang nagdilat ng mga mata. Bumungad ka agad sa akin ng mga malambing at nakangiti niya mukha. He combed my hair using his fingers. Breakfast in bed. Masaya ang ani niya. Saka ko palang napansin ang tray ng pagkain na nakalapag sa bedside table. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti habang marahang kinukusot ang mga mata. Ang aga mo namang nagising. Turan ko habang inaayos ang kumot na siyang tanging nakatakip sa hubad kong katawan. Nang mapansin naman niya ito ay agad niyang kinuha ang suot kong t-shirt kagabi at siya pang kusang nagsuot nito sa akin. Of course, I wanted to cook breakfast for you.
Malambing na turan niya na parang hindi man lang makikitaan ng anumang kapaguran sa ginawa naming pagniniig ng makailang ulit kaninang madaling araw. Habang ako'y pagod na pagod at talagang tinatamad pang kumilos. Ang sipag naman ng love ko. Malambing na turan ko na ngayon nakaupo na sa kama. Basta't para sa'yo, hindi ako mapagod. Sagot niya sabay kuha ng tray at tumabi sa akin. Hindi ko mapigil ang hindi kiligin at pamula ng muka. Sobra-sobra na kasi talaga yung effort niyang ito. Mas lalo ko siyang minamahal for showing all of his good side. Kung dati wala akong makikitang mabuti. Ngayon naman wala akong maipipintas. He's perfect in everything. Marahan niya akong sinubuan kaya kahit hindi pa masyadong ganado, ay kumain na lang din ako. Nandito pa rin kami sa kwarto kung nasaan ang maraming larawan. Kaya habang sinusubuan niya ay hindi ko mapigil ang pagtanong sa kanya. Where did you get all of those? Kuryosong tanong ko referring to those photos na bagong panganak pa lang si Amadeus. I wonder dahil 7 buwan lang noon si Amadeus na makita niya na personal. That one and the rest of his month's celebration ay binigay sa akin ni Amelia. Paliwanag niya na marahang kinatango ko. No wonder, lagi talagang nakakahanap ng paraan ng kakambal kong yun. I see, what about the other? Sigundang tanong ko nang tinutukoy ang iba pang maraming larawan. Bahagya siya natigilan at rinig kong pagpapakawala niya ng isang malalim na buntong hininga. Love? Malambing na usal ko nang hindi siya agad nakasagot. Mababakas ang hiya sa kanyang mukha kaya marahan ko tong hinaplos. I'm sorry, love. I've been stalking you since the day you rejected me. Me and my man stayed in Los Angeles because gusto ko kayo subaybayan ng anak natin. Umuwi lang ako rito sa Pilipinas kapag may kailangang asikasuhin sa opisina. Nangako ako sa iyo noon na hindi ko na kayo guguluhin pa. That's why I was contented and happy seeing you and our baby from afar. All I thought ay magiging ganun lang ang papel ko habang buhay. I deserve it anyway. Gago ako eh. Mahaba't madamdaming salaysay niya at tuluyan na naglaglagan ng mga butil sa kanyang mga mata. Napaawang ako't naging emosyonal bigla. Ibang-iba yung epekto sa akin na marinig mismong pag-amin mula sa kanyang bibig. I am speechless. I don't know what to say. Gustong-gusto ko kayong lapitan ngunit pinipigilan ko lang ang sarili ko. Natatakot ako na baka mas lalo kayong lumayo sa akin. Nung malaman kong binili ng Mami Anita mong hotel para sa'yo. Wala na ako inaksaya pang oras. Talagang nagpatulong pa ako kay Bianca para lang malapitan ka ulit. Kaya hindi ko lubos maisip na magkakaayos pa tayo na magkakaganito tayo. It seems like a dream to me. Hindi makapaniwalang turan pa niya habang nakatitig sa kabuuan ng aking mukha. I wipe his tears using my fingers while gently kissing his cheek. And I'm sorry for making it hard for you. Nadala lang din ako sa galit ko noon. Hindi na rin ako nakapag-isip ng tama. So please, let's forget about everything from the past, love. Ang mahalaga ngayon, isipin natin ang kasalukuyan at ang hinaharap. Pinatawad na kita. Mahal natin ang isa't isa at mabubuo na rin tayo. Yan ang pinakamahalaga sa ngayon. Puno ng emosyong turan ko kaya niyakap niya ako ng mahigpit. He's crying out loud not because of the pain, but because of the overflowing happiness. Wait, paano mo nga pala nalaman ang about dito? Did someone tell you or you just accidentally saw it? Takang tanong niyang matapos naming kumala sa isa't isa. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi sa kanyang hindi sinasadyang pagkikita namin ni Bianca sa restaurant. Na napagkamalan ko pa na siya ang fiancé ni Bianca, yun pala ibang damon. Kung kanina humahagulhol siya ng iyak, ngayon naman tawa siya ng tawa. You're so jealous? Kaya ka din ba naglasing sa party dahil akala mo akong fiancé niya? Nanunod yung tanong niya. I pouted dahil sa pangaasar niya. But I also nodded dahil yun din naman ang totoo. Oh shit, come here my love. Malambing na wika niya at muli akong niyakap. Alam mo bang nag-aalboruto rin ako sa selos nun? Gusto kong tadyakan yung mga kaibigan ni Bianca lumapit sa'yo. Hindi ko kayang tingnang makita kami kasamang ibang lalaki. Kaya sana wag nang mauulit yun if you don't want me to become a beast again. Mahinahon ngunit may pagbabantang sabi niya. Hindi ko rin kayang makita kang may kasamang ibang babae. Noon pa man, gusto ko nang kalbuhin yung mga babaeng nakalandian mo kaso wala lang akong karapatan. Kaya ngayon, behave ka na't wag mo nang ulitin yun. Kung hindi magta-transform ako into monster. Balik ko sa sinabi niya and I mean it too. I promise love, I'm all yours. Noon pa man hanggang ngayon, my heart only belongs to you. Only to you. I love you so much.
Puno ng pagmamahal na sambit niya kaya ginawaran ko siya ng halik sa mga labi. Bilang sagot, ginantihan niya naman ito ng halik na nag-aalab sa pagmamahal. Kaya imbis na tapusin ang pagkain ng agahan ay naudlot ito dahil labi ng isa't isang kinain namin. Hanggang sa muli na naman kaming nilukob ng init ng pagmamahal kaya nauwi na naman ito sa walang kapagurang pagniniig. Dahil medyo natagalan ng paghupa ng tubig baha sa ibang bahagi ng kalsada, ay umabot ng halos 4 na araw ang pananatili ko sa bahay ni Damon. At sa loob ng mga araw na yon, walang segundong hindi namin pinaparamdam sa isa't isa ang nag-uumapaw na pagmamahal. Are you okay? Tanong ko sa kanya nang mababakasan ko ito ng kaba sa gwapo niyang mukha. Bumabiyahe na kami ngayon patungong penthouse. Hindi ko tinawagan si Manang Rosang uuwi na ako ngayon cause I wanted to surprise them. Yes love, I'm just nervous. Kinakabahang paliwanag niya. Napangiti ako. He acted like he's going to meet someone more powerful than him. I wanted to caress his face pero hindi ko tumagawa dahil magmula sa biyahe hindi man lang niya binibitawan ang isang kamay ko. Para itong gintong ayaw niyang bitawan. Too much excitement, love. Panunodyo ko sa kanya cause I am also feeling the same way. I know masyadong nakakabiglang mabilis ang pangyayaring ito. And for sure, Baby Amadeus won't expect this to happen this time. Ngunit ngayong maayos na kami ni Damon, time for us is gold. Kaya hindi namin ito sasayangin na magkasama tuluyang mabuo at maging ganap na isang pamilya. Kinukwentuhan ko na lang siya ng mga paborito at hilig ni Baby Amadeus para kahit papano ay mas mapadali ang panunuyo niya sa anak namin. Para malaman niya kung paano kunin ang kilit at loob nun, lalo pat seryoso at hindi pala kwento si Amadeus. Nang tuluyan kaming makarating sa hotel at makapag-park ay hindi agad lumabas ng sasakyan si Damon. I caressed his back and his face para pakalmahin ang damdamin niya. Are you okay now? Muling tanong ko matapos siyang magpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Marahil lang siyang umiti at tumango. Yeah, let's go. Buong loob na sabi niya kahit makikitaan ng kaba ang kanyang mukha. Bumaba na rin kami't magkahawa kamay na pumasok sa loob. The guards, my staff, everyone greeted us, politely ngunit hindi nakaligtaan ng mga mata ko na mapansin ang pag-awang ng kanilang mga labi habang nakatingin sa amin ni Damon na magkasama. Kitang magkahalong gulat at pagkamangha sa kanilang mga mata. Well, hindi na ako magtataka. Damon Lucif Helgon is a very well-known gorgeous billionaire na siyang pinapangarap ng halos lahat ng mga kababaihan. But I am confident to be with him now. Hindi na ako insecure dahil kahit hindi man ako kasing yaman niya, alam kong mahal na mahal niya naman ako. At kita ko kung gaano siya ka-proud sa akin na hindi siya nagsasawa sa kanyang pagpuri. I am helping him coping his emotion hanggang sa tuluyan naming narating ang penthouse. At nang pindutin ko ang doorbell at bumungad agad sa amin ang napakagwapong batang na carbon copy niya, ay tuluyan na siyang napaluhod at humagulhol ng iyak. Habang iyakap-yakap ang gulat na si Baby Amadeus. Namayani sa katahimikan ng hikbi ni Damon na maya-maya lang ay nagpaluha na rin kay Baby Amadeus. He's young, ngunit alam kong alam niyang mga pangyayaring ito. Seeing Damon in front of him, ramdam kong may alam na siya na ito ang daddy niya, lalo pat hawig na hawig silang dalawa. Isang pagtatagpo na kapwa nagpaiyak din sa amin ni Manang Rosa. Hinayaan kong mag-ama kong namnamin ang unang tagpong ito, saka ko nalang ipapaliwanag, kinaman ng Rosa ang lahat. Ang mahalaga ay tuluyan ng nagkita ang mag-ama ko. Tuluyan na natuldukan ng pangungulila na kay tagal din nilang nagkawalay dahil sa pagiging makasarili ko. Ngayon, hinding-hindi ko nahayaan na muli kami magkawalay. Hinding-hindi ko nahayaan na may sisira pa sa pamilya namin. Abangan ang huling kabanata ng ating kwento. Kita-kits po!